For today's video, pupunta tayo ng Beppu. Nakapag-rest day nga kami ng sabay-sabay, kaya naman lalabas tayo ng Nakatsu. Then, shower train yung sasakyan namin, kaya naman bibili tayo ng ticket. Malapit na nga yung Halloween, kaya ganito na yung mga design nila dito. Maaga nga kaming umalis sa bahay para abutan namin yung medyo maagang schedule ng tren. Yun nga lang, medyo na late kami ng ilang minuto, kaya hindi kami nakasakay agad. 8 AM pa nga lang at ang sunod pang dating ng tren is 8:44. Ganun sila dito, laging walang delay. So kapag sinabi na ganong oras yung alis ng tren, malate ka lang ng ilang segundo, wala ka na talagang aabutan. Yun nga lang talaga yung mahirap na part dito, lalo na kapag nagmamadali ka. Kapag naiwanan ka ng sasakyan mo, maghihintay ka talaga ng matagal. Ganun din kapag sa bus. Bago dapat dumating yung bus, nandun ka na sa bus stop or bus terminal. Hindi rin kasi sila naghihintay na matagal dito para sa mga pasahero. Mabilisan lang yung stop nila kasi nga may sinusunod silang oras or schedule. Basta makababa lang yung mga bababang pasahero, aalis na yan. Hindi rin uso dito yung papara ka ng bus or ng taxi. Diba kasi ganun sa atin, kahit saan pwede kang sumakay. Or minsan nga kahit hindi ka pa pumara, sila na mismo yung hihinto sa'yo. Dito, ikaw mismo yung pupunta kung saan sila humihinto or kung saan yung sakayan. Ito nga yung consequence ng pagka-late ko. Naghintay kami ng matagal at finally, dumating na nga itong train. Dito sa lugar kung saan kami, ito yung pinaka-last station kapag pauwi ka. Kapag galing ka ng Nakatsu, ito yung pinakaunang station papunta ng Oita. At madadaanan nga lang din dun yung Beppu. Another paghihintay nga ulit kasi wala pang sakay itong train. 9:15 pa ang alis. At ang oras naman na hinto sa Beppu ay 10:30. So isang oras mahigit ang biyahe namin. Madami din kasing stations na hinihintuan. Meron din silang station na hinihintuan para maghintay ng mga pasahero. Ganon din dito kapag commuter ka. Kapag nauna kang sumakay, makakaupo ka. Pero kapag pauwi ka naman, uso din sa kanila dito yung standing ovation. Madalas din siksikan. So ayan na nga, dumating na nga tayo dito. Tulad nga ng sabi ko kanina, siksikan. Pero hindi naman uso dito na halos nakikipagtulukan para lang makababa. Nagigiveaway naman sila dito. Kadalasan pinapauna nila yung mga kailangang bumaba. Saka palang papasok yung mga pasahero na sasakay. Meron din kasing senaryo na sobrang dami ng pasahero. Kapag sobrang bait mo tapos hinayaan mo na mauna sila. Or hindi ka nakipagsiksikan. Kapag crowded na yung loob, kapag hindi nakasya, hindi ka na makakasakay. So maghihintay ka ulit na another dating ng tren. Nakadepende din yun kung saan station ka. Minsan, limited lang din yung daan ng tren. So anyway, nandito na nga kami, nakababa na kami. Ito na yata yung start ng paglalakad namin maghapon. Hindi din kasi lahat ng lugar dito hinihintuan ng bus. While walking, syempre kasama namin si Google Map. Yun kasi tawag nila kay Google Map. At may tinuro nga siyang bus station dito. So ayan, nagtitingin nga kami ng oras ng daan ng bus. 10:42 nga yung next stop ng bus, so hindi na kami naghintay ng matagal. Kapag sasakay ka ng bus, may lalabas na ticket dyan sa gilid, so kailangan mong kumuha nun. At tulad nga ng sabi ko na kailangan kumuha ng ticket, hindi nga ako nakakuha. Ang ending, napalaban tayo sa Nihongo. Nakalagay kasi dun sa ticket kung saan stations ka galing at kung saan ka bababa. So doon nakabase kung magkano ang bus fare mo. Ang minimum fare nila is 150 yen. Kahit nasa next station lang yung bababaan mo, ganun pa rin yung babayaran mo. Ang first target nga namin is Book Up, kaya kami nagbus. Pero hindi pala doon exact na dadaan yung bus, kaya naman naglakad pa kami pabalik. So ayan, todo lakad nga kami kasi akala namin malamig na, mainit pa pala. After ilang minuto ng paglalakad, so ayan, dumating na nga kami dito. Store siya ng mga second hand na gamit. Ang first floor nila is tindahan ng mga libro na mga second hand. Meron din silang anime figure, yung mga collections. Dito naman sa second floor, dito yung mga damit, mga sapatos, mga gamit sa bahay. Dito kasi sa Japan, napakabilis nila magpalit ng gamit. Kapag nagsawa na sila or gusto nilang ma-dispose, binibenta nila dito sa murang halaga. Karamihan naman ng mga items dito is mga quality pa. Tiyagaan nga lang talaga mamili para makahanap ka ng gusto mo. At dahil nga may store dito ng chicken biryani, tinry na din namin. If I'm not mistaken, 7 minutes walk siya from Book Up. Authentic chicken biryani, itong itatry natin. Maliit nga lang itong store nila. Sakto, pagdating namin, walang masyadong customer. Pagpasok mo pa lang, maamoy mo na yung mga spices nila dito. Kung hindi ka sanay sa ganitong lasa ng pagkain, hindi ka matatakaw. Kasi nga, ang tapang ng amoy. May bakante nga na isang table, kaya naman naupo na kami at tinignan namin itong menu nila. At kahit isa nga dito sa menu nila, wala akong kilala kasi hindi naman ako fan ng ganitong mga pagkain. Ang na-target nga lang ng mata ko is itong chicken biryani. So ito na din yung in-order naming apat. Tinry na nga din namin itong cheese na nila. So 450 yen, 4 slices na siya. Kapag mag-order ka ng food, pipindutin mo lang yung bell. At sila na yung lalapit sa'yo to take your order at hindi mo na kailangang pumunta sa counter. At isinerve na nga itong order namin. Medyo madami nga itong serving nila, good for 2 person. Pero dahil gutom ako, feeling ko mauubos ko siya. So ayan, habang mainit pa, tikman na natin to. Ang nilulook forward ko talaga dito is yung chicken. Yun nga lang, medyo maliit siya. First bite para sa nanonood. Bukod sa maanghang, masarap siya. Nangangagat nga yung mga spices na ginamit nila dito. So ayan, may pipino din pero walang kamatis.
kamatis na kasama. Madami yung serving ng rice nila pero bitin lang talaga sa size ng chicken. Pero overall, masarap siya. Hindi ko nga lang naubos lahat yung kanin kaya naman binigay ko kay Ate Yets. After nga namin kumain, isinerve na itong cheese na napakainit. Bagong luto kasi siya. Excited nga akong tikman kasi mahilig ako sa cheese. Tinry din pala ni Yeta Sang itong mango juice nila. Medyo mahaba na nga itong video, part 2 na lang tayo.